magsasalita. Kasi susoplahin ko. Ba't ka nagsasalita? Sino nabigay sa'yo ng karapatan magsalita? Bakit? Mga sangkaterbang mga tanga ba kami? Kuya Mon? Una sa lahat, shoutout ho muna dito kay Sir Ben Tulfo. Siya ho yan sa mga ika-nga napusuhan nating kandidato nung nagdaang eleksyon. Paano ba naman ho kasi mga kababayan? Di ho siya kagaya ng kanyang mga kapatid na si Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Ramon Tulfo na puro na mga trapo. Yung kanilang mga tapang at kanilang mga prinsipyo nung ika-nga nagre-report pa sila, nagpo-programa sila sa YouTube, bigla hong nawala nung nakapasok na sila sa politika. Ika-nga nagpaka-politiko na. Yung kanilang mga pinaglalaban at kanilang idinadaldal sa kanilang mga TV program nung mga nagdaang panahon, hindi na ho natin mahagilap ngayong mga panahon na to. Pero itong si Ben Tulfo ho mga kababayan, kakaiba ho ito ha. Kumbaga sa mga magkakapatid, talagang hindi magkakatulad yan. Merong isa dyan na maprinsipyo at base sa mga Tulfo brothers, ito ho yung ating nakikita na isa sa mga maprinsipyo sa mga Tulfo. Hindi ho siya basta-basta nadadala ng politika. Merong prinsipyo yung mama. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Papasadaan din ho natin itong interview nitong si Janet Garin. Kaugnay pa rin ho nung suspende nitong si Congress Miao. Kanya hong idinaldal dito sa One News ang kanyang experience, yung kanyang yung mga pagkakataon na nakasalamuha niya itong si Congress Miao. Unahin na ho muna natin ito kay Sir Ben Tulfo. Ano ho yan? Kung sakaling tatakbo yan sa 2028, susuportahan ho natin yan. Sir Ben Tulfo. Kasi maprinsipyo Para paano na, Sir, sana naman pagka nanalo ka, wag mong gayahan yung mga kapatid mo na nawalan ng prinsipyo at paninindigan at naging utusan na lamang na itong si Marcos Jr. Ito, panuorin ho natin mga kababayan. Game! Tapos konsentador ka sa mga gawaing mali. Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama. Okay lang ang babae, wag lang ang lalaki. Kung gawain mo at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, wag mo kaming idamay. Nako, matindi ho ito. Parang gusto ko style nitong si Sir Ben Tulfo. Parang si PH update din ho ata itong si Sir Ben Tulfo. Stick to one, no? Hindi siya kagaya ng mga dyan, nagpapalitan ng asawa sa Malacanang. Ben Tulfo Fun Filter. Kung sino yung may issue sa pamilya, siya lang ang magsasalita. Kasi siya ang may karapatan magsalita. Siya yung nadadawit. Hindi yung nakikiangkas ka lang, nakikisakay ka. Gusto mong sumakay sa pangalan, dahil kapangalan mo, kaapelido mo, Tulfo ka rin, pero tayo ka muna. Kami po nagsasabi noon pa man, nahihiya na po kami sa pinagagawa ng isang kapatid po namin. Kaiba po kami, magkaibang larangan po namin. Ako po yung nandito ngayon, napapanood nyo. At marami pa po kayo mapapanood sa mga advocacy at nilalaban po namin. Kung ano yung tama, yun pong papairal natin. Kami po sa Bitag, hindi po namin kinukonsente yung mga gawaing mali. Na again, hindi ko sinasabing mali po yung kapatid ko at guilty po siya. Hindi po. Isa lang po ang pamantayan ng Bitag. Ang mali ay mali. Kung totoo man. Kasi hanggat hindi natin napakinggan yung panig ng taong ayaw magsalita o hindi nagsasalita o wala siyang pakialam magsalita, ang konsekwensya ay sa kanya. Your choice, your consequence kasi ayaw mo magsalita. At may karapatan ka wag magsalita kung totoo man o hindi. Or ito siguro yung ating ginawa ng reaction sa kamakailan lamang na kung saan itong si Rapi Tulfo, si Rapi Tulfo, yung senador, si Rapi Tulfo, merong isang talent ng isang kumpanya na gumagawa ng pangmatandang mga pelikula, mga adult videos, adult movie, 'di ba? Na kung saan kanyang sinabi na meron daw siyang mga kliyente na mga politiko at yung isang politiko kayang magbigay ng 250 to 300,000 pesos tip pa lang. Wala pang bembangan. Tuloy. Baliwalain mo, pasinungalingan mo, o patotohanan mo, o aming ka, o hindi, mga tuwiran ka hanggat gusto mo. Hindi po yun. Diretso na po ako. Nadadawit pong isang kapatid ko. Mahal ko rin naman kapatid ko
Bagamat kuminsan nakikita nyo, nagsasalita ako rito, hindi dahil sinusuka ko, hindi, magkaiba lang po siguro yung aming mga, dahil ikaw nasa larangan, yan ang trabaho mo. Ako, pwede rin akong pintasan, pwede rin po nung pagsabihan. Yung pong isa sa mga kapatid magsasalita para doon sa kapatid na hindi naman siya designated spokesperson. Nagets nyo? Kung ako man po o magkakaroon ng issue, ako lang po ang magsasalita. Hindi po pwedeng kapatid ko makialam sa akin. At hindi po pwedeng kuya kung magsasalita. Kasi susoplahin ko. Ba't ka nagsasalita? Sino nabigay sa'yo ng karapatan magsalita? Bakit? Mga sangkaterbang mga tanga ba kami? Kuya Mon? Na ikaw No! nagsasalita? Gusto mo magpa-epal? Ang point ko rito, Wala kang makano natin itong si Bitag, anak ng Petrang Karabata. Sana ganito lahat ng tulpo, no? Ito yung ito yung brand ng tulpo na binoto ng sambayan ng Pilipino. Ba't nanalo yan si Erwin Tulpo? Ba't nanalo yan si Rafi Tulpo? Dito sa branding nila na to, na napakatapang, talagang nakikipagbalagbagan, walang sinasanto, 'di ba? Isumbong mo kay Tulpo. Yan talaga yung nila, yung branding nila eh. Diyan sila nakilala at yan pinanghawakan ng ating mga kababayan dun sa dalawang tulpong nanalo. Kaso nung nanalo na, magiging utusan lang pala ng Malacanang, anak ng Tokwa, di ba? Kagaya ho ng ating nanostra nung nagdang eleksyon, yang si Erwin Tulpo, magiging aso lang yan ng Malacanang. Ngayon, kakatuwang ho nila itong si Ping Lacson, itong si Tuta Soto, itong si Erwin Tulpo, Rapi Tulpo, para baguhin ang naratibo kaugnay dito sa mga maanumalyang flood control project. Mantakin nyo mga kababayan, anong importante? Yung issue ng mga lowa-lowa dyan sa BIR? O yung issue ng mga magnanakaw dyan sa mga flood control project? Di ba? Kahit kahit paano ho nating isipin, mas mahalaga talaga yung mga maanumalyang flood control project. Yun dapat talaga ang pinag-uusapan ngayong mga panahon na to. Pero dahil nga aso sila ng Malacanang, yung tapang na nakikita natin sa mga tulpo, kagaya nitong ipinapakita nitong si Ben Tulpo, bigla hong naglaho. Sana, sakaling manalo itong si Sir Ben sa 2028, yung itong tapang na to, ito yung mga gusto natin eh. Di ba? Marami tayong naririnig-rinigan na ika nga maraming may ayaw sa kanya, maraming naaangasan sa kanya, yan talaga karakter niya eh. Pero ang atin dito, kung papipilian tayo, Jaime Marcos o Ben Tulpo, magbe-Ben Tulpo na lang ako. Siguro. Di ba? Ba't Jaime Marcos ka pa? Wag na yan. Anak ng Toka, manggagamit yung mga Marcos na yan. Di ba? Mag-Ben Tulpo ka na lang. Oh. At least, di ba, kung meron dalawang si Raul ng Tulpo dyan sa Senado, merong isang matino, merong isang kumakana talaga, di ba? Oh. let the guy speak kung siyang may issue. Kung ako po may issue, ako lang po magsasalita. Hindi ko po pwedeng sabihin, ikaw kuya, o ikaw magsalita sa akin, o ikaw magsalita sa akin, senador, ikaw senador. Hindi po pwede, ako lang. Kung ako yung may issue, ako yung masasagot. Ako nadadawit, ako yung magtutuwid. Ako magpapaliwanag kung kinakailan ko magpaliwanag. Kung ayaw ko, di po pwede. Kung mananahimik ako, karapatan ko manahimik. Kung magsasalita ako, karapatan ko rin marinig ang panig at iwituwid o mali. Whether totoo o hindi, pasinungalingin mo o hindi, or baliwalain mo, karapatan yan. Pero pag ang isang umentra, nakiangkas, nakisawsaw, nakisakay, na iba-iba na po ang buhay naming mga magkakapatid. Hindi na po kami mga bata na pwedeng makialam ang isang kuyang matanda. Kakmit sa kami. Matatanda na po kami. Para tuloy ang ginagawa rito, para kami isang katarbang mga paslit. Kaya para sa akin po siguro, alam niyo, pag isang kapatid namin na nagsasalita, na hindi naman siya opisyal para magsalita, hindi siya binigyan ng, sabihin natin, pahintulot na magsalita. Mabuti sana kung sinabi ng kapatid namin si Rafi, sige, magsalita ka man para sa akin. Okay lang yun, at least pinabayaan mo. Pero kung yung kusa kang loob, nagsalita, hindi naman kayo naninirahin sa isang bahay, magkaiba naman ang buhay. Bakit ka nakikialam? At bakit ka nagsasalita? At para tuloy ang dating kasi, kuyang, konsentidor ka. Konsentidor ka sa mga gawaing mali. Yun ba yun? Nako, konsentidor. Diba? Parang yung parang yung dalawang kapatid mo lang, sir, na nasa Senado. Nakikita na nila na napakaraming kabalbalang ginagawa ng administrasyon dahil nga naman, linamo na sila ng politika nila, kinukonsinti na lang nila. Kahit na nagsusumigaw na yung mga ebidensya, kinukonsinti na lang nila. Yan, di ba? Bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama, okay lang ang babae, wag lang ang lalaki. Anong ibig sabihin noon? Kung gawain mo, at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, huwag mo kaming idamay, huwag mo kaming
isama doon sa ipagtatanggol mo dahil hindi ka tagapagtanggol namin. Marunong kami magtanggol. Sometimes just shut up and then mind your own business. Hindi na pinag-uusapan dito dahil hindi na kami mga paslit, kami magkakapatid, whether yung dalawang senador o ako. Lalo na ako, iba ako, nagsasalita ako. Kaya ikaw, kuya, shut up. Magtanim ka na ng kamote sa bukid, nandoon ka na lang, magretiro ka na, the sun's going down, and then gracefully grow old. Matindi ito. Matindi o itong si ano. Matindi. Saludo. Pambihira o. Dapat ganito. Dapat yung mga... Ito talaga yung branding ng mga tulpo na tumatak sa utak ng ating mga kababayan. Saludo. Pag ang publiko walang pakialam sa takbo ng ating gobyerno, maraming mangyayari. Partikular doon sa sinasabing mga proyekto, programa, aktibidades ng pamahalaan na pinupondohan. Itong public participation, gising, pupukawin ko po kayo kung ano po yung dapat nating gawin na lagi tayong gising, dilat yung mata natin pagdating sa mga budget preparations or national expenditure program ng ating pamahalaan or budget ng pamahalaan, national budget, dapat nakatingin tayo dahil may public participation. Yung Bicameral Committee, Senado at Kongreso, nag-uusap na sila dyan. Ito yung sinasabi natin na sa ibaba muna yan. Kung ito yung programa ng gobyerno, pag naghanda sila ng national expenditure program, binababa muna doon sa lokal. Pagdating sa lokal, provincial level, and then sa region, and then papasok doon sa mga departamento ng pamahalaan, iba't ibang departamento tulad ng DPWH, DOH, DA, at iba pang mga departamentong may mga nila na pondo para doon sa sinasabing mga aktibidades, programa at proyekto para doon sa kanilang mga lugar. So mga tao dapat nagbabantay. Pagdating po dyan sa mga naaprubahan na ito yung mga proyekto, ito yung mga budget natin, babalik sa DBM, Department of Budget and Management. Ngayon, titingnan kung sumobra ba or kakapusin or may gagawin pa po. Tapos, magkakaroon ng congressional hearing. Siyempre, magpapatawag sila ngayon, ganitong budget mo. Problema rito, kung instead of just simply to check, ginagawa po ng ibang mga kongresista po natin, parang tinatawag, pahirapan, ang dagay, may budget ka. Pasok mo ako dyan. Kapag hindi ka papasa, pahihirapan ka namin. Parang ganun. Hindi ko sinasabing nangyayari, pero nangyayari. Parang ganun. Ganun na nga. Then pagkatapos niyan, ganun din ang gagawin ng Senado. Pero ito na po, magsama-sama na po, bicameral, ibig sabihin, Senado at Kongreso, pag-uusapan ng budget. Ito po ang hinihiling po natin sa ilalim po ng programa na hindi po sinasabing polisiya. Ang programa ay programa. Pag ginawang polisiya, may pamantayan, meron pong sinasabing sistema kasi nakalaad sa batas. Pero hindi pa po sinasabing bottom-up budgeting, hindi pa po yung sinasabing legislative, no? Ang bottom-up budgeting sa ibaba, pataas na. Pagdating na sa BICAM, eto na po, no? Sige, pakinggan po natin si Senator Erwin Tulfo. Yung problema, may mga kumukontra. May mga, hindi dito sa amin. Sa House, sa House, ayaw nila. Kaya sabi nga ni Senator Soto, mukhang nagkaroon sila ng diskusyonan. Kasi sabi, ba't pinakialaman? Parang gano'n. Bakit biglang slash. Wala naman tayong tinatago. Bakit ayaw? Ba't hindi kailangan? At saka, number 2, that's the budget of everybody. Pera po natin lahat yan. Hindi naman pera ng senador yan, ni congressman. Kaya, kung ako tatanungin, why not? Diba? So, why do we have to hide? Diba? Pakinggan na rin natin siguro yung gusto ng taong bayan. Because after all, they elected us. Doon sa mga kasamahan ko sa Congress, these people elected us. They elected you. In short, budget yan para sa tao. For the people, by the people, of the people. Ang magpapatupad niyan ay ang ating gobyerno, o ikaw legislature, senador. Tama po sinabi ni Erwin. Kasi ang problema dyan, bakit daw kasi ina-slash. Mukha atang may pumapalag sa Kongreso kasi nabubuking ng kanilang mga pinagagawa. Yun lang, kung titingnan po natin, tama. Ngayon, Tapos na ho ata yung mga banat nitong si Sir Ben kaugnay doon sa pakikialam nitong si Ben Tulfo dito sa issue ng kanyang kapatid. At dahil dyan, pasadahan ho natin ito. Ito yung malupit ho ito mga kababayan. Game! Wala bang anto? Wala bang boss to? Yun. Dala ulit natin ha. Lawas, ha? Okay. Sige. Ako naman, lawas, ha? Sige, ikaw. Nindot ang imong lawas. I thank you. Or Ay, ibig lami sabihin nun. ang no. Uy! No. Sahang. Pero
anong lami, natikman mo na. Alam ko lami, masarap. Pambihira ka, kahit sa national TV, kalandian mo, di mo tinatanggal, ha? Malandi ka, senador ka, lami ka nalalaman. Comment nyo sa paano ibig sabihin ng lami. Oh, game. Lami ang no. Oh, isa pa. Oh. I thank you. Or Siguro yung una niya sinabi, maganda. Oh, yung isa, game. nindot ang imong lawas. Nindot ang inyong lawas. Aba, matindi yun, ha? Hindi natin alam yung sabihin. I no? thank you. Or lami ang no. Oh, anong lami? Natikman mo na ba yung lami? Ano yung lami? Landi mo. Masyado ka No. Uy, No. No. Erase. Sampalin mo, ate. Sa national TV, binabastos ka. Lami imong, imong ulam. Anong ulam? PG-13 ha? Wala Oh, PG-13. Pagka tayong dalawa na lang yun, Sen. Ganun ka dapat, ate. Pero maganda tong si ate, ha? Maganda. Nice. Ito si Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, kahit pala sa national television, talagang yung kalandian niya, hindi niya mawala-wala. Ako gisulti, wala pa akong dinudugtong. Mali, lami, erase. Oh, lami alis, lami. Basta lami ka ating, ha? Lami. Landi mo. Dito tayo. Kay Janet Garin. Game, Janet. I'd like to ask you about, of course, his own man. Si Congressman Kiko Barzaga, your seatmate in Congress. By the way, he's not my seatmate. What happens is he sits in the seat of Speaker Bojidi. Dati kasi si Speaker Bojidi was Deputy Speaker, remember? Minsan naman uupuan niya yung upuan ni Deputy Speaker Balindong. So kung saan yung bakante. Kasi nga, he sits there. Kasi yung sinasabi niya is just a matter of weeks and he will be assuming the speakership post. So, Okay. yun yung akala ng iba na seatmate ko siya or katabi ko siya noon. Tumatabi siya and then he will call me sometimes mommy, yung mga ganyan. Hindi nga siya umuupo doon sa talagang upuan niya. So, that's why I've reminded him several times na alam mo, ang dami mong matututunan sa Kongreso. I was teaching him how to dissect the budget. What a first reading, a second reading, and a third reading means. Kaya lang, ayaw niya. Sabi niya, pagka numbers, ayaw niya. Tsaka pag thick books, ayaw niya. Meron siyang sinasabing isang book na gustong-gusto niya, but it's not about legislation. Although meron siyang, I think, pet bill na gusto niya ipasa. Kasi nga pinag-uusapan namin yung medical assistance program. The medical assistance for the financially challenged, no, and the indigents. Yung sa kanya naman, gusto niya nito na aside from applying it sa mga tao na pasyente, he also wants it applied on animals na kailangan ng medical help. So yun yung sabi ko, alam mo, while that is a good idea, sa Pilipinas, marami pang kailangan sa mga pampaospital at sa sakit ng mga gamot ng ating mga kababayan. So, mahirap talagang ipasok yan kasi aagaw yan kukuha yan ng Yes, huge the resources percentage, ng huge chunk Before you of ask the your- budget for healthcare. Right. Before you ask your question, Ed, I just wanted to point out Congressman Kiko Barzaga, and I've interviewed him, is a prime example of what we're trying to fix here, right? He also came up from a political dynasty. Both parents were politicians. And yet here you are telling us that you have to give him a crash course in lawmaking, in how to read the budget. You see what I mean? But Parang- wasn't he a counselor in Dasmariñas? So he would have He experience was. as a He's not new. He's not new to legislator. legislation. But he doesn't seem Hindi siya interested bago. in And lawmaking. I've seen PD before, yung kanyang tatay is a very good friend. At kasama siya, andyan siya, he's exposed to politics. It's just that, let's admit it, meron siyang situation na medyo kakaiba. Naku, yan na nga ba? Ang situation lang nakakaiba dyan. Alam mo pinakakakaibang situation dyan sa House of Representatives? Pagka lasing na yung mga congressman, sila nagbebembangan. Yun yung kakaibang sitwasyon dyan sa House of Representatives. Di ba? Sila nagkakabitan. Wala tayong pinapangalanan. Hindi si Janet Garin yan. Ano yan doktor yan Alam niya makakasama sa kanya. Yung mga kabataan na congressman na maiinit ang katawan. Di ba? Yan ang trip nila. Pag medyo lasing na at wala na sa sarili, sila nagbebembangan.
Okay. Well, I bring him up kasi we talked to him, I think, a week or two ago, and he said that he plans to file an impeachment complaint against President Bongbong Marcos. I wanted to ask you what you think are the chances of that complaint moving forward in the lower chamber. But that's his prerogative. Yeah, of course. Unfortunately, he has been going around campaigning for signatures. Unfortunately, yung pinapakita niyang papel is a 2-page impeachment complaint na walang naman eh. And when you ask him, ano yung basis, alin dito, it's very specific. He would say, hindi, basta ibagsak si Marcos. Hindi. So, alam mo, yung Hindi, parang di naman ganon. Linalatag niya eh. Linalatag nitong si Congressman kung ano yung mga dahilan kung bakit kailangan na talagang matapos itong bangungot na to na sambayan ng Pilipino sa administrasyon itong si Marcos Bangag. it cannot, I mean, how can you generate support for something na alam mong in form and in substance talagang hindi napapasa? So, in short, Congresswoman, walang chance. Walang chance. Kung walang chance, basta sigurado natin dito, lami si ate. Kaya, sino bang kausap ni Rapi Tulfo dyan? O anong lami? Yung ulam. Kanino ulam? Ulam ni ate. Lami si ate magluto. Ayun pala yun. Lami si ate na nakablong magluto. Yun. Ang problema dito kay Rapi Tulfo, di niya mapigilan ng kanyang kalandian sa national television. Rekta ho tayo dito kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Game. Na kung wala pa siyang ruling by then, kailangan yung Supreme Court naman natin, kahit na kung wala pa siyang ruling by then, kailangan niya pa rin mag-desisyon kung legal or illegal yung nangyari kay Pangulong Duterte. Kasi pag hindi siya mag-rule, yun nga, pwedeng ulit-ulitin to laban naman sa ibang mga akusado dito sa ICC trial na ito. Ang legal counsel po for Veronica Duterte in habeas corpus para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. makakasama po natin. Attorney, magandang umaga. Welcome po muli dito sa Pulso ng Bayan ng SMNI. Admar Vilando po, kasama si Almar Forzuelo. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga, Admar and Almar. Opo, marami po ang nabigla ng tila bumaliktad o iniba ang tahak ngayon ng Office of the Solicitor General matapos pong kumabig. Willing na sila mag-depensa po sa panig po ng gobyerno ukol nga po dito sa hiling ng kampo ng ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa Korte Suprema. Kayo pa po ay nabigla dito or inaasahan nyo na po dahil obligado naman talaga ang OSG na maging abogado po ng gobyerno? Hindi naman tayo nabigla. Dahil nga napalitan na si Solicitor General Minardo Guevara, gaya nga ng sabi ko, ang Solicitor General kasi, obligasyon niya naman talaga na mag-abogado para sa gobyerno. So, may tungkulin siya na irepresenta ang gobyerno sa mga kaso na nasa Court of Appeals at sa Supreme Court. Pero meron din kasi siyang tungkulin bilang Tribune of the People para i-represent yung anong tama para sa bayan. Kaya si Solicitor General Guevara, noong nag-recuse siya o umatras siya bilang abogado ng gobyerno doon sa habeas corpus petitions, consistent yun with the duty of the Solicitor General to be the tribune of the people, to serve only the best interest of the state. So, ang ibig sabihin nun, kahit na taliwas yung posisyon ng Solicitor General sa kliyente niya, yung state, pwede siyang umatras. So, itong nangyari kay Solicitor General Berberabe, prerogative niya rin ito na humarap bilang abogado ng gobyerno. In the same way na prerogative din ni Secretary Solicitor General Guevara noon na umatras. Pero ang posisyon natin
simple lang. It doesn't matter kung sino ang abogado ng gobyerno. Kahit sino pa ang mag-abogado para sa gobyerno, it doesn't matter kasi hindi mo pwedeng ipagtanggol yung hindi katanggol-tanggol. Yan. Yung pagtataksil sa bayan na ginawa ng gobyerno natin sa pamamagitan ng pagsuko ng soberanya natin at pagkanulo kay Pangulong Duterte sa ICC, hindi yan maipagtatanggol. Hindi yan pwedeng ikubli or hindi pwede nilang magpanggap, hindi sila pwedeng magpanggap na international cooperation yung ginawa nila. Hindi nila kayang piliin din kung kailan lang susunod sa konstitusyon. So, ang posisyon natin, tama si Soljan Guevara noon para hindi i-represent yung government sa habeas corpus petitions. Pero at the end of the day, it doesn't matter. Kahit sino pa yung abogadong yan, hindi niya mapagtatanggol yung posisyon ng gobyerno. Opo, pero sa kanyang imahe, sa kabuuan, sa gobyerno po, yung pagbago-bago ba ng ganitong stand ay nakasasama po? Tingin ko, pero again, may kapangyarihan o may karapatan yung Solicitor General na desisyonan kung ano yung tingin niyang nasa best interest ng Estado. So, para kay Solicitor General Bernabe, tingin niya dapat lang na sila ang mag-abogado para sa state. So, tingin natin, syempre, mali yun. At syempre, tingin ko may hirapan nga silang idepensa itong posisyon ng gobyerno. Kasi nga, ang pinaka-importante dito, Admar, is ang original position ng gobyerno sa ICC pa lamang ay walang jurisdiction ng ICC. Ngayon, ang expectation natin, sasabihin nila, merong jurisdiction yung ICC. So, maliban dun sa hindi maganda na papalit-palit yung posisyon ng gobyerno, hindi maganda yung posisyon mismo na i-acknowledge ng Solicitor General natin na meron palang jurisdiction ng ICC. So yun ang mas mahalaga dito, na hindi yung papalit-palit kasi Admar, pwede namang mali yung posisyon noon tapos na-realize na tama pala ngayon. Pero ang hindi maganda is yung mali ang posisyon noon tapos ngayon i-justify nila, gagawin nilang tama. 'Di ba? Kaya yun ang mahalaga doon. Hindi yung pabago-bago, kundi hindi maganda yung posisyon na ini-expect nating ilalatag ng Solicitor General. Opo, kasi kumbaga mayroon ng inilatag na unang punto rito, yung unang Solicitor General kung bakit kumbaga nag-hands off siya, tapos ngayon nagpaliwanag sila. Pero meron bang pagkakataon, sa pananaw nyo lang po, attorney, pwede nyo sagutin, pwede nyo hindi sagutin, may pagkakataon ba na naging puntos ito doon sa petitioner, itong ganitong mga hakbang po ng pagpapalit-palit or hindi nagtutugma doon sa mga unang pahayag, unang stand po nila? Tingin ko puntos yan para sa atin, sa petitioners, kasi yung papalit-palit na posisyon, indikasyon yan na hindi tama yung ginagawa mo or hindi mo pinag-isipan yung ginawa mo, talking about yung gobyerno natin. Kapag papalit-palit ka ng depensa, ibig sabihin, hindi mo talaga pinag-isipan or hindi talaga tama yung ginawa mo, di ba? Like, ang prime example niyan, Admar, kung natatandaan mo noon, ang sabi nila noon is sumunod sila sa proseso kasi sabi ng Rome Statute, bago mo isuko ang isang tao na may ICC warrant of arrest sa ICC, kailangan ka dumaan sa local court. So sabi ng DOJ noon, nagampanan namin yan kasi ang local judicial authority na sinasabi sa Rome Statute, yun ang Department of Justice. 'Di ba? Tapos na-realize nila na
kabalbalan yung defense na yon. Kaya sa Supreme Court, iba na yung depensa nila. 'Di ba? So sa akin, clear indication yon na hindi na pag-isipan or hindi na nila inisip kung ano yung mga linabag nilang batas at patakaran, basta lang magawa nila yung gusto nilang gawin. Opo. At nakikita nyo rin po ba na yung unang stand ng Office of the Solicitor General ay may go signal o approval po ng Pangulo, considering ang OSG ay under ng Executive, no? Under ng DOJ, under ng Executive, under ng Pangulo, Chief Executive. Pero nakikita nyo po ba na may go signal ang Pangulo dito sa unang stand nila at dito sa another stand po ng OSG, may go signal din po ba ito sa nakikita nyo or dapat may go signal din ito ng Pangulo, Attorney? Not necessarily. Hindi natin, we can only speculate, no? Pwede lang tayo manghula kung anong nangyari dito. Pero syempre, hindi mo na may iwasan na isipin na kaya naging Solicitor General si Solgen Berabe is because may inaasahan na babalik na rin niya yung posisyon ni Solgen Guevara. Pero speculation lang po yun, syempre. Hindi tayo nakakatiyak na may ganong usapan o may ganong go signal o ano man. Opo. At dito po sa pag-usad, needed pa ba? Nakikita nyo po ba na needed yung mga oral arguments nito or kakayanin na ng Korte Suprema na desisyonan nito sa mga available po na sinasabi ng konstitusyon at mga batas? Kasi siguro gusto ring marinig ng taong bayan kung ano yung mga debate or mga punto por punto dito sa mga ganap na ito, Attorney. Noong Abril, Admar, nag-file tayo ng motion to set the case for oral arguments. Precisely para mapag-usapan ng malinaw and in public yung mga issues para sa kaso na to. Pero hindi tayo napagbigyan ng Supreme Court. Hindi naman nila dininay pero noted lang ang ating motion. Ngayon naman, ang pinakabagong development is noong November 28, noong same day na lumabas yung ICC decision on the interim release request ni Pangulong Duterte, naglabas ng resolution yung Supreme Court na inuutusan yung mga parties sa habeas corpus petitions na magsumite ng memorandum within 30 days. Tapos dun sa memorandum na inihingi sa atin ng Supreme Court, linista nila yung mga issues na dapat talakayin dun sa memorandum. So, ang inaasahan natin, pagka-submit natin ng memorandum na yun, magde-decide na yung Supreme Court. Mukhang hindi na sila maglalabas ng, or hindi na sila mag-oral arguments para dito. Mukhang yun na yun, yung memorandum kung saan pinapadiscuss sa parties yung mga issues na in-identify ng Supreme Court. Mukhang yun na yun. Attorney, good morning. Si Almar po ito. Sir, gaano po ba kabigat yung kaso ng ating dating Pangulo kung ikukumpara kasi natin sa ibang bansa like dito sa Brazil, isang raid lang, maraming patay. Pero dito po sa Pilipinas, may mga nag-claim na napaslang daw yung anak nila during tukhang. Pero may mga video na naunang video na na-interview na napaslang pala yung anak nila dahil sa frat. Ano po yung masasabi po ninyo dito, Attorney? Kaya din napaka-importante ito, Almar, itong petition for habeas corpus, yung mga kritiko ng mga Duterte kasi iniisip nila na kaya natin final ito para makaiwas sa accountability si Pangulong Duterte. Hindi yun ang pakay ng petition for habeas corpus eh. Ang pakay ng petition for habeas corpus is para paniguraduhin na dumaan sa tamang proseso. So, hindi ito pag-iwas sa accountability ni dating Pangulong Duterte. In fact, willing naman siyang harapin kung ano mang kaso ang i-file sa kanya, pero i-file nila dito sa Pilipinas. Kasi tayo ang may jurisdiction sa
Tama ho yun mga kababayan, dapat talaga kung ipapile yan dito sa Pilipinas. Dahil dyan, gusto nyo tapusin ang video na yan, nasa ano ho yan, Pulso ng Bayan, ha? DZAR 1026 News. Punta ho kayo dyan sa YT channel na yan, isa sa mga pinagkakatiwalaan at talaga ng mga ika nga kung naghahanap kayo ng napapanahon at talagang balitang, tunay na balita, mag-subscribe lang ho kayo dyan. So guys, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.